nakaraang Sabado mga ka-agri, itinampok po natin sa ating programa ang ilan sa mga water-saving technology na maaaring subukan ng mga magsasaka sa kanilang mga palayan. At sigurado po akong naantig kayo sa kwento ng magsasaka siyentista na si Ginoong Pedro Haum na naging first love ang agrikultura. Siyempre, natuwa rin kayo sa ating one-of-a-kind at challenging caving adventure sa Pisan, Cabacan, North Cotabato. Hello mga ka-agri! Kumusta po kayo? Kumusta ka, Christian? I'm doing great, Marie. And sana kayo rin mga ka-agri na nanonood sa ating programa ngayong araw ay inspired at happy lang. At relax lamang po kayo mga ka-agri dahil kami pong bahala magpasaya sa inyong araw. Yes, kasi nga Marie, panibagong kaalamang pang-agrikultura na naman ang aming yahain ngayong huling Sabado ng buwan ng February. And here's the snippet of our episode for today. Sa huling linggo ng buwan ng Feb-ibig, hatid namin ay mga kwentong tiyak na magbibigay sa inyo ng karagdagang inspirasyon ngayong araw. Sa patuloy nating agro-tourism discovery, ang nakamamangang Sultan Bolkiah Mosque sa lungsod ng Cotabato ang ating bibisitahin. Alamin ang malaking tungkulin nito sa pagpapaunlad pa ng agri-fishery ng lungsod sa ating agri-turismo. Kwento ng isa pang matagumpay na magsasaka siyentista ang aming ibabahagi sa inyo ngayong araw. Matuto at matuwa sa istorya ni Ginang Victoria Motril at ang kanyang pakikipagsasapalaran sa mundo ng alternatibong medisina sa ating Tatak Agri-Bida. At kilalanin ang panibagong Agri-Talino Champion ng Department of Agriculture 12 at iba pang malalaking balita sa ating Agri-Balitaan. By the way mga ka-agri, andito po tayo ngayon sa Sultan Bolkiah Mosque dito sa Cotabato City na isa sa ipinagmamalaking tourist attraction ng lungsod at maging ng South Surgeon Region. At maya-maya lamang po mga ka-agri ay papasyal po namin kayo dyan. In the meantime, narito na po ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya mula rito sa Cotabato City, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalakas at mas pinasayang Agri tayo, South Surgeon! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo, serye ng reorganizational meeting pinangunahan ng DA Amad sa 4 na lalawigan ng Rehiyon 12. Mga magsasaka sa Maitom, Sarangani, nagpapasalamat para sa isang state-of-the-art rice processing facility. Estudyante mula sa Alyosan North, Cotabato, itinanghal na pangatlong Agri-Talino Champion. At dahil sa nararanasang El Nino, pamunuan ng DA, nakatutok ang pansin sa Mindanao. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. At para sa detalye ng ating mga balita, isang serye ng reorganizational meeting para sa mga Corn Farmer Federation ang pinangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO 12 mula February 16 hanggang 19 sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Layunin ng naturang pagpupulong na mas lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga magmamais sa bawat probinsya. Maki-Agribalita kay Ibrahim Baun. Matagumpay na naisagawa ang serye ng Provincial Corn Cluster Federation Reorganizational Meeting na ginanap noong February 16 hanggang 19 sa Coronadal City, General Santos City, Kidapawan City at Tacurong City na kung saan dinaluhan ng mga kasapi ng Corn Cluster Federation officers ng 4 na probinsya ng Rehiyon 12. Hinikayat ni Regional Technical Director for Operations Jaldi Boloron na kumatawan kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na dapat lalo pang maging aktibo at palakasin ang Corn Cluster Federation ng iba't ibang probinsya upang maging katuwang ng DA at ng mga magsasaka sa pag-unlad ng bansa. Inihayag din ni Boloron ang patuloy na ginagawang cloud seeding operations simula pa noong January 23 hanggang sa kasalukuyan bilang tulong sa mga magsasaka na mayroong mga pananim na nakakaranas ng tagtuyot sa mga alternative areas sa Liguasan, Mars at iba pang lugar sa Rehiyon 12. Pinaalalahanan din ni Boloron ang mga magsasaka na huwag munang magtanim ng mais dahil hindi pa sapat na ulan para sa pagtubo ng mga pananim dahil nasa kasagsagan pa ng tag-init o El Nino hanggang Hunyo nitong 2016. Sa naturang pagpupulong, naiorganisa kagad ng North Cotabato ang kanilang Corn Cluster Federation na pinangunahan pa rin ni John Carl Sibog kasama ang iba pang set of officers nito, samantala ang 3 iba pang mga Corn Cluster Federation sa probinsya ng South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat Province ay hindi naging quorum at ang iba naman ay bago pa lang naiorganisa at ang ibang kadahilanan ay hindi pa nila napalakas at na-reorganize sa mga barangays at municipal Corn Cluster Federations nito. Kabilang sa mga tinalakay sa naturang pulong ay ang action planning and presentation, open forum at DA accreditation process at requirements na tinalakay naman ni Ray Ilanan na kung saan kanyang binigyang diin ito ang bagong supplemental guidelines at ang accreditation ay 3 years period na at 10% na lamang ang farmers equity sa halos lahat ng mga farm machineries sa DA12. Subalit kailangan lamang anyang magpatala ang mga farmers sa RSBSA o Register System for Basic Sector in Agriculture dahil napakahalaga ito sa pag-apply at pag-release ng mga proyekto, pondo mula sa gobyerno o DA. Inaasahan sa susunod na pagpupulong ay mabubuo na rin ang 3 iba pang probinsya para sa kanilang Corn Cluster Federation na siyang naatasan ng DA sa pag-organisa at pagpapalago ng corn industry sa Rehiyon 12. Ayon kay Evelyn Haruda ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, mahalaga itong muling pag-organisa ng Corn Cluster Federation sa mga probinsya dahil ito ay bahagi na rin ng pagpapatupad ng Sikat Saka Corn Loan Program ng DA Land Bank Lending Centers na kung saan bawat magsasaka ng mais ay maaring maka-avail ng 38,000 pesos kada ektarya sa OPB
at 40,000 pesos sa hybrid corn at maximum of 200,000 pesos sa 5 hektarya sa bawat corn farmer o depende na rin sa aktual na pangangailangan ng isang magsasaka sa kanyang corn production. Ang naturang aktibidad ay naging katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC Chairman na Dionisio Bautista na labis na nagbigay ng inspirasyon sa nasabing mga Corn Cluster Federation officers. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako po si Ames Baumbi. Samantala, malaki ang pagpapasalamat ng mga magsasaka sa bayan ng Maitom, Sarangani matapos matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang state-of-the-art rice processing facility. Naging saksi ang ilan sa mga ito sa naging switching on ng rice processing center sa kanilang bayan noong February 18. Mula sa Maitom, Sarangani, Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilio. Ipinapaabot sa ngayon ng pamunuan ng Pangi Multipurpose Cooperative o Pamulco ng Maitom, Sarangani ang kanilang pasasalamat sa Department of Agriculture dahil sa pagpapaigting ng ahensya ng farm mechanization program nito. Ito ay dahil sa mabibinipisyuhan ng 6 million pesos na halaga ng Rice Processing Center 1, ang higit sa 800 na mga magpapalay na sinasaka ang abot sa 1,000 production area ng mga bayan ng Maitom at Kiamba na kasapi ng nabanggit na kooperatiba. Regarding po dyan sa RPC, nang-avail namin, we applied for the RPC project ng farm mechanization program ng Department of Agriculture noong 2013. Tapos na-implement siya. It was approved, na-implement siya in 2014 and we are very lucky na isa kami sa mga nagiging beneficiary ng program na ito. So, napakalaking tulong ito para sa amin since we have our own rice mill pero medyo talagang matanda na at that was 1997 if I'm not mistaken, pero until now, so kumbaga we need a new one na para ma-upgrade yung aming production on the rice. Ayon kay Ginang Perlita Ampodia, ang chairwoman ng Pamulco, hindi maikakailang ang farm mechanization ang sagot sa isa sa mga matagal nang suliranin sa pagsasaka sa bansa kung saan ito ang post-harvest losses. Dagdag ni Ampodia, dahil sa mga proyektong ito, kagaya na lamang ng RPC-1, mas maraming butil na ang hindi masasayang at katumbas nito ay mas mataas na kita ng mga kapwa niya magsasaka. Siyempre, nagpapasalamat kami lalong-lalo na sa ating Secretary, the Department of Agriculture Secretary Alcala, through our very active Regional Executive Director Amalia Datucan for entrusting or for their trust sa Pamulco na binigyan nila kami ng ganitong project. Tiniyak naman ito na mapapangalagaan nila ang mga proyekto na ipinamahagi ng DA dahil sa 25 taon na karanasan ng kanilang kooperatiba ay iba't ibang sangay na ng pamahalaan ang nagtitiwala sa kanila. Sa ginanap naman na testing ng RPC-1 ng Pamulco na dinaluhan ng ilang kawani ng DARFO 12, Provincial Local Government Unit ng Sarangani, mga magsasaka at ang supplier nito, pinuri ni Manager Ronald Briones ng kooperatiba ang kalidad ng bigas na output ng pasilidad. Maliban sa RPC-1, nakatanggap din ang kanilang grupo ng mga traktora mula sa DA na ginagamit din nila sa land preparation ng mga sakahan ng kanilang mga miyembro. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Ulysses Aguilio. At yan ang unang bahagi ng ating mga balita. Susunod. Dahil sa nararanasang El Nino, pamunuan ng DA, nakatutok ang pansin sa Mindanao. Mga magsasaka 2 thumbs up sa pagsusulong ng DA sa paggamit ng mga modernong makinaryang pansakahan. At ating kilalanin ang ikatlong Agri-Talina champion ng DA12. Tutukan ng detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Soxargen. Discover the champion's secret nutrition.
White corn. Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game-long stamina. Winner! White corn. Champions in nutrition. Mag-White corn. Champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan, may bago ng Agri-Talino Champion ang DARFO 12 matapos ang isinagawang Regional Championship match sa Coronadal City noong February 24. Sino kaya ang namukod-tangi sa siyam na regional finalists? Kilalanin sa Agri-Balita ni Lito Mariano Sal. Matapos ang 2 buwan na pagsasagawa ng serye ng qualifying at face-off rounds, may bago ng Agri-Talino Champion ng Department of Agriculture 12. Siya ay si Geraldine Cantomayor ng Pentil High School ng Bayan ng Alyosan na kumatawan sa North Cotabato Division. Nilampaso ni Cantomayor ang 8 iba pang regional finalists sa Regional Championship Round noong February 24 na isinantablado sa KCC Mall of Marbel, Coronadal City. Bilang regional winner, tumanggap siya ng 5,000 pesos bilang cash prize, medal, plaque at isang brand new laptop computer. Dagdag pa dyan ang isang organic chicken production project na handog ng Organic Agriculture Program at gulayan sa Paaralan Expansion Project mula naman sa Agri-Pinoy High Value Crops Development Program para sa kanyang paaralan, ang Pentil High School. Masaya po at saka di ko po na-expect na ako yung mananalo kasi mabigatin pong schools yung mga kalaban ko. Pagbabahagi ng bagong Agri-Talino Champ na pinaghandaan niya ng mabuti ang kompetisyon sa tulong at gabay ng kanyang coach, mga guro at ng kanyang mga magulang. Yung preparasyon ko po is, di na po ako pinapapasok ng advisor ko po sa TV kasi doon na po ako nagre-review doon sa computer room. Nanood po ako ng yung, napalabas niyo po yung Agri-Tayo Stock Sergeant. At saka, yun po, sinusulat ko po yung mga details, yung mga data na sinasabi niyo at saka nag-pray din po ako, naghingi po ako ng tulong sa God para manalo po. Ipinahayag naman ng kanyang coach na si Roger Almohade na isang magandang inisyatibo ang pagkakaroon ng Agri-Talino upang mapukaw ang interes ng mga kabataan na pahalagahan ang agrikultura. Actually, mahalaga ito kasi ako din bilang agriculturist, isa ito sa pag-attract ng mga estudyante na kumuha ng agriculture course para marami din na kumuha ng tinatawag natin na yung mga agricultural related courses. Kasi sa pagkakaalam natin ngayon sa panahon ito, maraming hindi kumukuha na ng agriculture courses kasi our students are reluctant na magkuha nito kasi palagay nila parang babalik lang tayo sa farm, wala tayong namang trabaho, standby lang tayo. So, pero nang dahil sa Agri-Talino nito, so mapopromote natin or magawa natin ng aksyon or ma-attract natin yung estudyante na kumuha ng mga agricultural related courses. Dahil sa kanyang tagumpay, ipinabot ni Cantomayor ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga nagbigay ng patnubay sa kanya. Pinapasalatan ko po yung Panginoon kasi nanalo po ako. At saka kayo din po, nagpapasalamat ako kasi binigyan niyo ng chance yung mga kabataang tulad ko na maipakita yung kakayahan namin sa agrikultura. At saka nagpapasalamat din po ako sa coach ko na walang sawang sumusuporta sa akin, yung mga kaibigan, yung mga guro namin doon na inintindi kung bakit hindi na ako pumapasok sa subject nila kasi nga pinaprioritize yung pagre-review ko para po sa Agri-Talino. Tapos, salamat din ako sa mga parents ko po. Yun lang po. Samantala, itinanghal naman ng first runner-up si Jaquel Pedral Jr. ng Dato Balunto National High School ng General Santos City, habang second runner-up naman si Chito Angco ng Cotabato City National High School Main Campus ng Cotabato City Division. Tumanggap sila ng 3,000 at 2,000 pesos bilang cash prizes, kalakip ang Organic Chicken Production Project at Garden Tools. Ang mga non-winning participant ay nagwiri ng gulayan sa Paaralan Expansion Project at 1,000 pesos bilang consolation prizes. Ang Agri-Talino ay nakatuon sa iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran ng pagsasaka
na pinakikinabangan ng mga magsasaka at mangingisda saan mang panig ng bansa. Ang Agri-Talino na nasa pangatlong taon na ay pinangangasiwaan ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Region 12, katuwang ang Department of Education 12 na naglalayong mahikayat ang mga umuusbong na henerasyon na bigyang atensyon ang sektor ng pansakahan at pangisdaan. Gumagawa kami ng mga estratehiya para nang sa ganon ay maibalik namin yung inyo pong interest sa agriculture. Ano po? Kung ayaw nyo naman pong kumuha ng mga kursong agri-related, but somehow we have tickled your mind that indeed agriculture and fisheries is very important sa ating pong bansa and all over the world. Sa pamamagitan din ito ay nagkaroon na ng mga scholar ang DE12 sa iba't ibang state universities at institutions na kasalukuyang kumukuha ng mga kursong may kaugnayan sa agrikultura. Sa ating Agri-Talino Year 1, nanalo si Neil G. Navarro ng Kidapawan City National High School Lanao Extension ng Kidapawan City Division. Habang sa ating Agri-Talino Year 2, ang namukod-tangi ay si Chriselle Graham ng Marble 7 National High School ng Coronadal City Division. At sa ating pangatlong taon nga, ang namukod-tangi ay si Geraldine Cantumayor ng Pentil High School ng Alyosan North, Cotabato. At antabayanan po ninyo mga kaagri ang pagbabalik ng mas pinalawak at pinalaking pioneering agriculture-based quiz bee dito sa Soxergen. Kita-kits po tayo sa Agri-Talino Year 4. Nag-uulat para sa Agri tayo Soxergen. Ako si Lito Mariano. Ipinaabot ng ilang magsasaka at netizens ang kanilang kasiyahan dahil sa umiigting na kampanya ng Department of Agriculture sa paggamit ng mga bago at modernong makinaryang pansakahan sa mga operasyong pambukid. Sa Agri tayo Soxergen Facebook post na nagpapakita ng paggamit ng isang magsasaka ng rice combine harvester sa pag-aani ng kanyang tanim na palay, nagkomento ang ilang netizens na mas nakatitipid ang mga magsasaka sa manpower kapag rice combine harvester ang kanilang gagamitin. Dagdag pa nila na mas malaki rin ang kabawasan sa post-harvest losses dahil sa iba't ibang makinarya. Ipinahayag din ng mga ito ang kanilang pasasalamat sa DA at kay Director Amalia Hayag Datukan sa pamamahagi ng naturang mga makina na talaga namang nagpapagaan sa kanilang pagsasaka. Binigyang direktiba ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga municipal, city at provincial agriculture offices na magkaroon ng official Facebook account. Ayon kay Director Datukan, dapat isapuso ng mga municipal, city at provincial agriculturists kasama na ang mga agricultural extension workers ang kahalagahan ng social media sa pagpapakalat ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa agrikultura. Binigyan din pa ng opisyal na mas lubos na kinakailangan ng DARFO 12 ang agarang impormasyon mula sa mga lokal na pamahalaan, lalo pa at nararamdaman na ang El Nino at nagpapatuloy pa rin ang cloud seeding operations sa rehiyon. At para sa ating balitang pambansa, nakatuon ngayon ang pansin ng kagawaran ng pagsasaka sa pagbibigay ng mga interbensyon sa mga apektado ng El Nino dito sa Mindanao. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, nakatakda siyang bumisita sa mga lugar sa isla upang personal na tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka at ng kanilang mga sakahan. Siya rin ay nakatakdang makipagkita sa mga lokal na opisyal upang mapag-usapan ang mga karagdagang pamamaraan at interbensyong kakailanganin. Dagdag pa ng kalihim na isa sa ginagawa ng DA upang maisalba ang mga pananim at mga hayop na naapektuhan ng tag-init ay ang cloud seeding operations sa Central Mindanao na nagdadala ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Rion 12 at Caratic Rehiyon. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri tayo Soxergen. Ang El Nino ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing ikalawa hanggang ika-7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim,
malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Mga ka-agri, alternatibong medisina at iba't ibang halamang gamot ba ang hanap nyo? Isang magsasaka-siyentista sa bayan ng Tupi, South Cotabato, ang lumilika ng pangalan sa larangan ng alternative medicine. Siya ay si Ginang Victoria Motril o mas kilala bilang si Ginang Vicky na mayroong isang herbal plants nursery at production area na kasalukuyan niyang pinalalawak sa Barangay Crossing Rubber. Kasi nag-identify ang LGU at ang CARDEC ng magsasakang siyentista and nakita nila na mayroon akong indigenous technology on how to remove the latex ng banana bungolan and make it into banana chips. Dahil isang innovative at talagang hindi napapagod sa pagsubok sa iba pang agri-ventures,
hindi tumigil si Ginang Vicky sa pagtuklas sa iba pang larangan na maaari niyang mapagkakakitaan. At dito na nga niya pinasok ang mundo ng alternative medicine. Dahil may programa nga ang Department of Agriculture and ang Agricultural Training Institute na tulungan pa itong mga magsasakang siyentista na to. So in-expose kami sa iba't ibang mga trainings. Ang isa dito ay na-train kami ng alternative medicine na ngayon ay makikita na rin natin sa mga butika, sa mercury drugs or drugs, ang mga alternative medicine na yan. So, dinedevelop din nila na naging industry ito ng mga magsasaka. So, kaya ngayon, ninumpisahan ko po yung ating herbal medicine. Aminado si Ginang Vicky na malaki ang naging kontribusyon ng mga pagsasanay mula sa Agricultural Training Institute at Department of Agriculture sa kanya bilang magsasaka siyentista, lalo na sa pagpapayabong at pagpapaunlad pa ng kanyang sakahan. So, dahil nga na-train kami on alternative medicine sa Remnant, sa Iloilo, andun kami nagkaroon ng idea na mayroon pala tayong merkado. Meron tayong mapagkapirahan pala natin itong mga different herbs dahil marami ng in-demand siya by tonelada gaya ng sambong. So, kailangan magkaroon din ako noon dahil it is an opportunity na para sa amin na magsasaka na kailangan magpalago din na hindi lang tayo nag-focus sa iisang produkto sa ating farm. Kaya nagpalago ako at kung saan ako nagpupunta, talagang tinitignan ko kung ano maaari kong maiuwi na mga herbal na halaman. Hindi raw madali ang pagsisimula ng herbal plants farming dahil nangangailangan ito ng tender, loving care. Dapat organikong pataba ang i-apply sa mga ito upang mas maganda ang kanilang pagtubo. Nung una, nahirapan din ako, hindi ko pa siya kilala kung paano siya palaguin. But in the long run, yun pala, vermicast lang ang katapat niya. Kasi organic po talaga tayo dito sa farm. Mayroon ako dito yung sambong and cat whisker at horsetail. Ito daw yung magandang, the best diuretic. So, para daw yung sa sakit ng bato para mailabas natin, no? Ihi tayo ng ihi. So, we need na iparish yung cat whisker sa sambong upang yung inihi nating potassium mapalitan because rich in potassium yung cat whisker. Kailangan din na inom tayo ng inom if we use sambong. And mayroon din tayo dito yung Acapulco and yun naman ay para sa mga sakit sa balat. And mayroon din tayo dito yung mint. Marami akong peppermint. And yun naman ay for your muscle pain and kung you feel like vomiting and when you travel at magkaroon kayo ng sisik, gano'n, makakatulong yan sa inyo. And if hindi kayo makatulog, just lalagyan nyo lang ng ilang dahon ng peppermint ang cup, buhusan ng mainit na tubig, and you will be relieved. Ganun yun. Mapalabas nyo yung mga hangin sa ating katawan. Maliban sa maaaring gamiting fresh ang mga herbal plant, aktibo rin si Ginang Vicky sa paggawa at pag-produce ng mga juice, tea at iba pa gamit ang kanyang mga tanim. Kahit na yung juices, yung extract ng miracle fruit, nagbibenta na rin tayo. Yung miracle fruit extract. Ganun. And meron din tayong peppermint tea, yung sambong tea, and roselle tea. Bukas din si Ginang Vicky sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa alternative medicine sa mga interesadong kababaihan at mga magsasaka na gusto ring subukan ang pag-aalaga ng mga herbal plant. Nagbibigay rin kami ng mga training. Nagbibigay ako ng training if I am invited. Lalo na sa mga training ng ATI hanggang Caraga region, hanggang Marawi ang Iligan. Nakapag-conduct na tayo ng training on alternative medicine. Yun ay paano mag-produce ng herb, paano ito i-process, and paano ito i-market. Yun po ang ating sinishare sa ating mga kapwa magsasaka. Sa mga interested sa herbal plants, napakadali, no? Napakadali siya at madaling mapagkakakitaan.
So dito ngayon sa akin, maraming pumupunta, nag-field trip. Ang sadya nila, ang aking herbal medicine. And binibenta ko lang sila ng tag 25 pesos ang isang pot. And maraming nagkaka-interest kasi ang mga tao ngayon ay conscious na sa health and they want to go into alternative medicine.
Isa sa may tuturing na nakamamanghang cultural at historical area sa buong Pilipinas ay ang lungsod ng Cotabato. Ito ay dahil sa samot-saring pangyayari rito na talagang tumatak sa ating kasaysayan. At bukod dyan, taglay rin ng lungsod ang makulay na kultura. Sa kasalukuyan, isang tourist attraction sa lungsod ang tumatawag sa pansin ng karamihan. Ito ay ang Masjid Sultan Hasan al-Bolkiah, o mas kilala sa tawag na Grand Mosque. Ang istruktura at arkitektura ng Grand Mosque ay talagang nakamamanga kung kaya nabibighani ang lahat ng mga bumibisita rito. Ang Brunei government sa pamamagitan ni Sultan Hasan al-Bolkiah ay nagbigay ng malaking halaga ng pera sa pagpapatayo ng naturang moske bilang handog sa kanyang kapwang mananampalatayang Islam sa Mindanao. Yung Brunei government sa pamamagitan ni Sultan Hasan al-Bolkiah donated a large sum of money para sa pagpapatayo ng tinatawag nga natin dito sa Cotabato City na Grand Mosque. Construction started way back last 2008 and then they finished construction noong 2011 and during that time nag-accommodate na rin sila ng mga Islam brothers natin dito for worshiping. But most usually ito ay mga nagmula sa mga international monitoring team natin which we have here in Cotabato City. And then in 2013, in the celebration of Idil Fitr, finally nag-open ang Grand Mosque para sa ating Muslim brothers and sisters. Ang Grand Mosque ay matatagpuan sa Barangay Kalanganan sa kahabaan ng Bubong Road. Ang kabuoang area nito ay umaabot ng 6.5 hectares habang ang gusali nito ay may lawak na 5,000 to 6,000 square meters. Kung kaya ito ang itinuturing na pinakamalaking moske sa buong Pilipinas. Yung ating mga mosque, usually like itong Grand Mosque natin, it's divided into two parts. One is for our Muslim brothers and one is for Muslim sisters. Kasi when they worship, part yan ng kanilang belief, custom and tradition sa kanilang religion na hindi sila naghahalo. So for our Muslim brothers, yung kanilang worship area, may capacity ito that it can accommodate up to around 3,000 male worshippers. And then yung ating, for our Muslim sisters naman, it can accommodate estimatedly around mga 1,000 po. Kada araw ay nasa 300 to 400 katao ang bumibisita sa moske at tuwing may mga espesyal na okasyon tulad ng Ramadan, umaabot sa 1,000 turista ang bumibisita dito. Nagsisilbi rin itong pilgrimage area kung kaya dinarayo ito ng mga taga Luzon at Visayas at maging ng mga dayuhan. At karamihan sa kanila ay talagang dumarayo rito upang magdasal. Well, for one, yung pagkakaroon ng isang tourist destination sa isang syudad, we believe that it also gives opportunity para sa ating mga kababayan to have livelihood. For example nga, halimbawa may mga bisita tayo dito which are not properly attired or clothed na pumapasok ng Grand Mosque. Kasi pag dito kailangan proper, ibig sabihin naka long sleeves ka or may sleeves, and then for women bawal lang naka shorts, naka miniskirt. So nagkakaroon ng kabuhayan in terms of meron na tayong parang maliit na store dyan na if you want to go inside, wala kang dalang malong o wala kang dalang pajamas na tinatawag, pwede ka nang bumili doon. So, and then aside from that, yung ating mga kababayan which are from the coastal areas of Cotabato City, pag every time they have a catch or a harvest, galing sa ating dagat o at galing sa ating river, kumbaga minsan andyan din sila sa labas ng Grand Mosque para ibenta yung kanilang mga huli. So in a way, this has led to our kababayans to have at least kahit mga simpleng livelihood lang din. And then for Cotabato City, it has helped in image enhancement, in terms of also of their reputation, kumbaga, ng ating syudad, na at least they do not just know us when there's bad news or when there's a negative perception. At least they get to know Cotabato City also as a tourist destination. Sa ngayon ay mas lalong tumataas ang bilang ng mga turista sa Cotabato City. Sa katunayan, noong 2015, nasa 80,000 ang naitalang bilang ng mga local tourists dito. At sa patuloy na paglakas ng turismo sa lungsod, ay patuloy din ang pagunlad ng agrikultura, lalo na ang sektor ng pangisdaan na itinuturing na isa sa likas na yamang hitik sa Cotabato City.
in behalf po of Mayor Jojo Ogiani, no, ang ating butihing mayor and ang iba pa nating city officials at yung buong Cotabateños, no, yung buong Cotabato City, inaanyayahan po namin kayo to come and visit us and experience the grandest cultural and historical area in Mindanao, in Soc-Sargen region. So come and visit us at bigyan niyo po kami ng pagkakataon na ipakita sa inyo ang kagandahan ng Cotabato City. Mga ka-agri, ngayong nararanasan natin ng El Nino, kailangan talaga nating gamitin ng wasto at maayos ang ating mga sistemang patubig. Kaya sa ating Agritech ngayong araw, ituturo namin sa inyo ang ilan sa water-saving technologies, particular na ang controlled irrigation system. At makakasama natin si Engineer Berden F. Pasio, ang Senior Science Research Specialist ng Research Division ng DARFO 12. Ang pinaka-importante ngayon na ini-implement natin dito sa ating rehiyon, no, sa Department of Agriculture, Region 12, ay itong sinasabi natin na water-saving technology or tinatawag natin na controlled irrigation. So, ano bang purpose nitong controlled irrigation? Ano bang ibig sabihin nito? Itong controlled irrigation ay tamang technique sa pamamahala ng patubig sa ating mga lupain. Sa pamamagitan nito, ang ating mga farmers na nasa tail end na sinasabi natin o nasa dulo ng ating sakahan ay makakakuha ng patubig. Kasi 16% to 35% ng ating patubig ay masisave. So yung patubig na yun ay magagamit ng mga farmers natin na sinasabi natin nasa tail end. Magkakaroon din siya ng magandang pag-aani dahil sa paggamit itong teknolohiya na ito. Pero paano nga ba ginagawa ito controlled irrigation? Sabay-sabay nating panoorin mga ka-agri. Sa alternate wetting and drying or sinasabi natin na AWD, ang ginagamit natin sa ating farm ay nilalagyan natin siya ng tinatawag na observation well. So, ang observation well ay dapat kawayan or PVC. So, ang dapat may butas yung ating PVC or kawayan. Yung butas niya galing dito hanggang dito dapat 3 cm. Tapos ito naman hanggang dito dapat 5 cm. Pagkatapos, mga butas na ito, no, papalibot niya hanggang sa ibaba. Lagyan naman natin ng label. Galing sa itaas, papunta dito, dapat 5 cm siya. Tapos lagyan natin ng pangalan na tag-ulan. Galing naman dito hanggang dito, ang pangalan niya ay tag-araw. Ibig sabihin na ilalagay natin siya sa panahon ng tag-araw. Ito naman sa panahon ng tag-ulan. Ang distance naman galing dito hanggang dito sa ibaba ay 15 cm. Ito siya 15 cm. Ito siya na distance. Ito ang ating ibabaon sa ating mga pinitak pag tag-araw. Pero pag tag-ulan, 20 cm ang ating ibabaon. So, bababa yan siya ng 20 cm. So, dito sa loob, makikita natin yung tinatawag natin na tubig, no? Kasi papasok yung tubig sa loob. So, itry na natin paglagay sa field ngayon. Dapat maghanap tayo ng napaglagyan natin ng 1 or 2 meters galing sa pinitak, no? O sa pilapil. Ang purpose nun para madali nating ma-monitor o makita yung level of water na nandito sa loob ng ating observation well. So ibaon natin yung kawayan, yun ang magiging instrument natin para sa observation well. Kung tag-araw, ibaon natin siya hanggang dito sa may level na tag-araw. Ito siya ang level. Pag tag-ulan naman, ibaba pa natin siya hanggang ang lupa ay nandito sa level na tag-araw. So ito naman ay 5 cm ito. Ito naman ay 5 cm din. Ang nakabaon sa ibaba ay 15 cm. So total niya ay
25 centimeters. Kung magpatubig na tayo, dapat mag-umpisa tayo ng patubig 21 to 30 days pagkatapos ng sabog tanim or lipat tanim. So, ang pagpatubig natin ay hanggang dito sa level na tag-ulan. Dito sa loob makikita natin na meron siyang tubig. Kapag wala ng tubig sa loob ng observation well natin, that's the time for us to irrigate. So, ganun lang po kasimple ang sinasabi natin na water saving technology. Ang kailangan lang po talaga natin ng mga farmers ay yung sipag natin na maglagay nitong observation well at ang pag-monitor ng ating mga tubig na nandoon sa loob ng observation well. Isang observation well lang, basta at the same elevation. Pero pag ang elevation mo is magkaiba, dapat sa bawat elevation meron siyang observation well. Ayon kay Engineer Pasio, patuloy na pinapalaganap ng kagawaran ang teknolohiyang ito dahil na rin sa malaki ang maitutulong ito sa pagpapataas ng ani ng palay ng mga magsasaka. Sa ating Rehiyon 12, nag-umpisa tayo noong October 2014 at hanggang ngayon andyan pa rin yung ating project kasi ito ay in-implement natin sa buong region. Ito na project, itong Water Saving Technology Intervention na tinatawag natin, ay na-implement po natin sa, specifically sa Barangay Big Margos, sa Glan, sa Barangay Baliton, sa Barangay Small Margos, then sa Barangay Tapon. Sa Kiamba, meron din tayo, meron tayong 3 barangays doon. Then for Sultan Kudarat, meron tayo sa Lagilayan, sa Takurong, sa Lambayong, at saka sa President Quirino. For North Cotabato naman, meron tayong sa municipality ng Mlang, Matalam, Kidapawan, Libungan, Alamada, and Pigkawayan. Meron pa palang Tulunan. And for South Cotabato, we have in Tantangan, South Cotabato, Surala, South Cotabato, and Banga, South Cotabato. So far po sa result ng ating mga techno-demos, nakikita po talaga na yung paggamit ng sinasabi nating water saving technology ay talagang mataas ang kanilang ani compared doon sa kanilang farmers practice. Kasi ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng techno-demo na 1/2 hectare versus yung farmers practice na para magkaroon tayo ng comparison. So based doon sa ating mga nag-gather na data sa ating mga farmers at saka during sa ating Farmers Field Day, kasi every after the harvest season, meron kasi tayong Farmers Field Day para i-showcase o pakita sa ating mga neighboring farmers na yung technology pala on water saving technology ay talagang nakapag-increase ng ating production. Isa lamang ang proper water management sa 8 key checks na dapat isaalang-alang ng mga rice farmer upang maabot ang mataas na rice productivity. Sa lahat po ng ating mga farmers, lalong-lalo na yung mga irrigators association natin, yung ating farmers association, kung gusto po ninyo maka-avail nitong technology, gusto po ninyong ma-educate kayo tungkol sa technology na ito, pwede po kayong tumawag sa ating Department of Agriculture sa regional office. I-contact lang po ninyo yung Research Division. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable.
Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Nagustuhan po ba ninyo ang ating Love Month episode for today? Kung oo, ay maaari niyo po yung muling mapanood sa YouTube at Facebook. And sa lahat ng ating mga ka-agri na may cable subscriptions, here's the list of our broadcast channels. Christian, we are very happy sa DA dahil nga napaka-active ng ating mga magsasaka, technicians, MAs at maging ng iba pa nating netizens for giving us the recent updates on the weather conditions in their places. Continue doing so mga ka-agri dahil nakakatulong po kayo sa ating command center sa pag-monitor ng ating panahon. Mahalaga rin po ito sa ating cloud seeding operations. At kung meron po kayong makita mga seedable clouds mga ka-agri, kunan lamang po ito ng pictures at i-post sa ating Facebook account o di kayo mag-text sa ating hotline number at nakak number.
Muli po mga ka-agri, kinakailangan po namin ang inyong tulong at partisipasyon. Sana po sa susunod Sabado ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo, Soxergen!